Umaga po, brothers and sisters. So para po mapagsimula po tayo ng ating pag-aaral, samahan niyo po ako na yumuko at manalangin. Banal at mahabagin naming amang Diyos na patuloy na nagmamahal sa amin, nagpapasalamat po kami lalo na sa pagliligtas niyo po sa amin mula sa walang hanggang kaparusahan sa impyerno. Salamat po aming Ama na sa pamamagitan po ng mahalagang dugo ng Panginoong Jesucristo na dumanak dun sa krus, 2,000 taon na nakakalipas. Sa pamamagitan po nito ay nalinis ang lahat naming makasalanan ng pangwalang hanggan at nagkaroon po kami ng pag-asa na makakapasok na po kami diyan sa inyong kaharian magpakailanman. Sa oras po nito ay pinagpapasalamat din po namin sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon para makapakinig ng iyong salita. Salamat po sa pag-iingat, salamat po sa paggabay sa bawat isa sa amin upang humarap sa iyong salita ngayong araw. At dinadalain po namin ngayon na pagkalooban niyo po kami ng bukas na puso at isipan upang maunawaan po namin ang aming pag-aaralan at ito po yung maging kalakasan po namin sa natitira na po namin buhay dito sa mundong ito. Alam po namin na yung mga tanda ng katapusan ng panahon ay patindi ng patindi. Kaya mingi po kami ng tulong na sa huling mga araw na ito ay naway magawa po namin maingatan ang aming pananampalataya upang hindi kami matangay ng sanlibutan, hindi kami matangay ng tukso at hindi rin po kami matalo ng mga pakana ni Satanas. Pakiusap, tulungan at gabayin niyo po kami. Sa oras po na ito, dinadalangin din po namin yung mga brothers and sisters na hahabol pa lang dito po sa lugar po na ito. Dinadalangin po namin na ingatan niyo po sila at gabayan upang ligtas rin po sila makarating sa lugar po na ito. Ganon din, dinadalangin po namin yung mga brothers and sisters na maaaring hindi po namin makakasama sa oras po na ito. Kung nasan man po sila at ano man po yung kanilang ginagawa, patuloy po ninyo silang ingatan upang hindi po sila matangay ng sanlibutan at naway makapamuhay sila ng naayon sa iyong kalooban bilang inyong mga anak. Sa oras po na ito, sa iyo lamang po kami aasa at magtitiwala at maraming salamat po muli. Lahat po na ito ay dinadalangin po namin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. So buksan po natin yung ating Biblia sa Genesis chapter 21. Let's check. Okay. Sa lumang tipan po, Genesis chapter 21. Babasahin po natin yung verse 1 at 2, tapos talon po tayo sa 6 hanggang 7. Genesis chapter 21, verse 1 hanggang 2, tapos tatalon po tayo ng 6 hanggang 7. Okay? So nakita na po. Babasahin po natin ito ng sabay-sabay, dahan-dahan. 3, 2, 1. Dinalaw ng Panginoon si Sarah ayon sa sinabi niya, at ginawa ng Panginoon kay Sarah ang ayon sa kanyang pangako. Si Sarah ay naglihi at nagkaanak ng isang lalaki kay Abraham sa kanyang katandaan, sa takdang panahong sinabi ng Diyos sa kanya. Verse 6, sinabi ni Sarah, pinatawa ako ng Diyos, sino makarinig ay makikitawa sa akin. At sinabi niya, sino ang magsasabi kay Abraham na si Sarah ay magpapasuso ng mga anak? Ngunit ako'y nagkaanak pa sa kanya ng isang lalaki sa kanyang katandaan. So muli, magandang umaga po, brothers and sisters. Kamusta po kayo? So dahil po sa tulong ng Diyos at sa biyaya ng Diyos, patuloy po na tayong binibigyan ng pagkakataon para humarap sa kanyang salita. Ngayon po ay pag-aaralan po natin yung kanyang mensahe dito po sa kwento na binasa po natin. So meron po tayong mga kilalang characters dito, si Sarah at si Abraham. So alam natin, si Abraham, siya po yung ama ng pananampalataya. At si Abraham, at siya yung pinakamagandang example kung paanong namuhay sa pananampalataya din. Hindi lang siya basta binansagan na ama ng pananampalataya, kundi sa kanyang pamumuhay, ipinakita din niya or pinatunayan niya or napatunayan niya na talagang siya yung ama ng pananampalataya. Isa sa pinakamagandang training na ibinigay kay Abraham ay yung paghahandog ng kanyang anak na si Isaac. So nung time na wala pa silang anak, napakatagal nilang hinintay. Tapos nung dumating yung 100 years old na taon ni Abraham, hinihingi naman ngayon ng Diyos. Pero kahit na ang tagal nilang hinintay, kahit na sobra yung prayer nila, sobra yung pagtitiwala nila,
Kahit na sa huli, hiningi ito ng Diyos, hindi nagdalawang isip si Abraham na ibigay yung kanyang anak na si Isaac. At sa pamamagitan po nito, dun na-test ng Diyos na talagang si Abraham ay merong lubos na pananampalataya sa Diyos. Nagtiwala siya na kahit na dun sa isang bagay na hinihingi sa kanya ng Diyos, na pinakamahalagang tao para sa kanya, hindi siya nagdalawang isip na handang ibigay. At sa likod nito, meron pang isang karakter. Ito si Sarah. So, kaunting background, si Sarah po ay nagkaroon din ng pananampalataya ng kagaya ng pananampalataya ni Abraham. Nakipakita din ni Sarah yung kanyang pananampalataya sa kanyang buhay. Dahil nga sa training sa kanya ng Diyos na kahit na siya ay incapable or walang kakayahan na magkaanak, ay nagkaanak sa kapanahunan na itinakda sa kanya ng Diyos. So alam natin na yung pangako ng Diyos kay Abraham ay gagawin siyang isang malaking bansa dito sa Genesis chapter 12. Pero si Sarah nga ay walang or baog o isa siyang babae na walang kakayahan na magkaanak. Pero alam natin, dahil nga sa kapangyarihan ng Diyos, naibigay sa kanila yung pangako o natupad yung pangako ng Diyos sa kanila, kahit na matagal. Noong time po na yun, ay pinangakuan si Abraham na tinawag siya mula dun sa Ur ng Kaldeo, ay 75 years old. Imagine po ninyo, ang tanda na niya sa pamantayan natin bilang mga tao, 75 na siya, lampas na siya sa senior. Pero noong time na yun, pinanghawakan niya yung sinabi ng Diyos na gagawin kitang isang malaking bansa. Ikaw ay pagpapalain ko at pagpapalain ko yung iba sa pamamagitan mo. Lumipas po yung 25 years. Pagkatapos po nun, ipinanganak si Isaac. Tapos si Sarah, 90 years old na noong time po na yun. So may 10 years gap sila. Si Abraham, 100 years old. Si Sarah, 90 years old. Mula Genesis chapter 12 hanggang Genesis chapter 21. Alam niyo po kung gaano katagal yung paghihintay nila? Konting math. 100 minus 75. Parang yung iba yung sagot ha. Ilan po? 25 years. 25 years sila naghintay para kay Isaac. Imagine po ninyo yung gaano katagal na taon ito para sa kanila. So sa loob ng 25 years, marami nangyari sa kanila. At sa loob ng 25 years, unti-unti silang na-refine, unti-unti silang nahubog, unti-unti silang na-train para pagandaan yung pagdating ni Isaac. So ito po yung magandang aral na pag-aaralan po natin ngayon. Kung kayo po yung bibigyan ng pangako ng Diyos, halimbawa, meron kayong isang pinagpipray, pero ibibigay niya ito after pa na 25 years. Ano po kaya mararamdaman ninyo? Ang tagal! Pwede naman ibigay ng Diyos, di ba? Kaya naman niya lahat. Pero bakit dinedelay niya? O bakit binibigay niya yung ganitong klaseng pag-iintay para sa atin? Ito po isa sa training po ng Diyos. Yung training ng Diyos ng paghihintay, para sa mga tao, ito'y nakakabagot. Nakakatamad. Pero sa paghihintay, ito po yung nais ng Diyos na matutuhan natin. Pagtitiis at pagtsatsaga. Sa likod po ng paghihintay ng 25 years kay Abraham at kay Sarai, natiis nila ito, nagtyaga sila, at lubos nilang nakilala yung Diyos. At sabi nga dito sa verse na binasa natin, si Sarah, nung dumating sa Isaac, nakita niya or nakilala niya na yung Diyos ay yung Diyos na ano po? Nagbibigay kagalakan. Sabi dito sa verse 6, di ba? Pinatawa ako ng Panginoon o pinatawa ako ng Diyos. So, God who made me laugh. So ito po yung Diyos na nakilala ni Sarah after ng 25 years. Imagine po ninyo ganun katagal yung training niya para lang makilala niya yung Diyos ng Diyos na nagbibigay ng kagalakan o nagbibigay galak sa kanya. So si Sarah, hindi po ito negative way na tumawa siya. Tingnan po natin ito. Basahin po natin Genesis chapter 18. Basahin po natin. Verse 10.
Genesis chapter 18, verse 10. Basahin po natin hanggang 15. So ito po yung konting background kung bakit nagkaroon ng testimony si Sarah na yung Diyos yung nagpatawa sa kanya. Basahin po natin verse 10 hanggang 15, 3 to 1. At sinabi ng isa, ako ay tiyak na babalik sa iyo sa tamang panahon. At si Sarah na iyong asawa ay magkakaanak ng isang lalaki. Si Sarah noon ay nakikinig sa may pintuan ng tolda na nasa likuran niya. Sina Abraham at si Sarah ay kapwa matanda na at tipas na sa panahon. Si Sarah ay hindi na dinatnan ng tulad ng likas sa mga babae. Nagtawa si Sarah sa kanyang sarili na sinasabi, pagkatapos na ako'y tumanda at matanda na rin ang asawa ko, magkakaroon pa ba ako ng kasiyahan? At sinabi ng Panginoon kay Abraham, bakit tumawa si Sarah na sinabi, tunay kayang ako'y manganganak kahit na matanda na ako? Mayroon bang anumang bagay na napakahirap sa Panginoon? Sa takdang panahon ay ibabalik ako sa iyo sa tamang panahon. At si Sarah ay magkakaanak ng isang lalaki. Subalit nagkaila si Sarah na sinasabi, hindi ako tumawa sapagkat siya'y natakot, ngunit sinabi ng Panginoon, hindi, ikaw ay talagang tumawa. Imagine po ninyo yung kwento po na ito, yung tagpo po na ito, na alam nga ng Diyos na, alam ng Diyos kung ano yung nilalaman ng puso ng lahat ng tao, di ba? Kahit na si Sarah, nasa likod siya, kausap ni Abraham yung mga anghel, na sugo ng Diyos, narinig ng Diyos si Sarah na tumawa. Ibig sabihin, nagkaroon siya ng kaunting doubt. Sabi niya, magkakaroon pa ba ako ng anak? Matanda na kami pareho. Tapos hindi na ako tinatnan ng kagaya ng isang likas na babae. Magkakanak pa ba ako? Sabi niya dito, di ba? Sa verse 13, tunay kayang ako'y manganganak kahit matanda na ako. So dahil nga yung faith ni Sarah ay maliit pa, mahina pa, natural, ito yung naging puso niya. Pero nga lang, ikinailapan niya na tumawa siya. Sabi sa verse 15, di ba? Hindi naman po ako tumawa. Sabi niya sa Diyos. Pero sabi ng Diyos, hindi, tumawa ka. Sabihin, gustong ipakita ng Diyos na mahina pa yung pananampalataya mo. Oo, naintindihan ko na imposible para sa iyo na magkaanak. Alam ko na maliit pa yung pananampalataya mo. Pero ako yung Diyos na kikilos dyan sa walang kakayahan na katawan mo at bibigyan kita ng anak. Gaya ng sinabi sa verse 14. Sabi dito, mayroon bang anumang bagay na napakahirap sa Panginoon sa Mayroon bang anumang bagay na napakahirap sa Panginoon? Sa takdang panahon ay babalik ako sa iyo. Sa tamang panahon at si Sarah ay magkakaanak ng isang lalaki. So niremind niya na ako yung Diyos. Kaya ko gawin lahat. Kahit na ikaw ay babae na walang kakayahan para magkaanak, kaya kong bigyan ka ng anak. At sabi dito, sa takdang panahon, ibibigay ko yun sa iyo. Pero nga, si Sarah, dahil nga mahina pa yung pananampalataya niya, tumawa siya. Pero yung tawa na ito ng doubt ay napalitan ng tawa ng kagalakan dun sa Genesis chapter 21. Tumawa din siya, pero hindi na pagdududa, kundi yung tawa or kagalakan na dahil nga natanggap niya na yung biyaya or yung pinagpipray nila na anak na si Isaac. So yes, ganoon din po tayo. Sa umpisa, noon, bago tayo humarap sa kaligtasan, hindi natin alam kung ano yung kaligtasan. Tapos yung sinabi sa atin, sa pamamagitan pala ng pagdarang ng dugo ng Panginoong Jesucristo, maliligtas. Nagkaroon tayo ng ganitong klaseng kaisipan, di ba? Totoo ba? Sigurado ba talaga na maliligtas o malilinis lahat ng kasalanan sa pamamagitan ng dugo ni Jesus? Sa umpisa may doubt tayo kasi nga hindi pa natin alam. Pero habang nakikilala natin yung Diyos ng tuloy-tuloy, sa loob ng Bible Seminar, doon tayo tinutulungan ng Diyos. Na pagdating sa 5th session, doon tayo magkakaroon ng katiyakan. Kaya pala, yun pala yung dahilan kung bakit dumanak ng dugo si Jesus. Yun pala yung dahilan kung bakit siya ipinako sa krus dahil pala sa akin. Para malinis sa lahat ng kasalanan ko. So yung doubt natin ng umpisa, sa huli, nagkaroon ng kagalakan or pagtawa sa ating puso. Kasi nga naunawa natin yung kaligtasan. Naintindihan po. Sa loob ng proseso na yun, kumikilos po yung Diyos. Kagaya kay Abraham, kay Sarah, at kay Isaac. Naintindihan po. Na-express niya yung kagalakan sa kanyang Christian life nung dumating si Isaac. Tumawa siya. Kagalakan. Tawa ng kagalakan. Ikaw ba naman maghintay ng 25 years eh? Di ba?
Nung hinintay niya yun ng 25 years, tas dumating, sigurado talagang sobra yung kagalakan niya, sobra yung tuwa niya. Tama po ba? Kaya nga, nagkaroon ng experience si Sarah ng ganito. At dun sa experience na ito, marami po tayong makukuhang aral. Ito po yung pag-aaralan po natin sa oras po na ito. Ngayon, 25 years sila naghintay. Paano natiis ni Sarah yung ganitong klaseng katagal na panahon? Kung tayo, bilang kahinaan, yes, maring 1, 2, 3, kaya pa natin. Pero pag umabot na ng 10, 15, 18, 20, 30, 50 years, minsan dumadating na yung puso natin na ang tagal naman. Sa umpisa, yes, kaya natin maghintay. Pero yung Diyos, hindi siya kumikilos ayon sa oras natin. Kumikilos siya sa panahon niya. Naintindihan? At sa pamamagitan nito, sa loob nito, tinetraining tayo ng Diyos. Meron tayong makukuhang aral mula sa buhay at testimony ni Sarah. So binanggit ni Sarah na pinatawa siya ng Diyos. Dahil sa lubos na kagalakan at pagtitiwala, ay nakilala niya na yung Diyos ay nagbibigay ng kagalakan. So ito po rin yung dapat na makilala natin na isa pa sa katangian ng Diyos. Pero sa likod nun, marami tayong kailangan na alamin or pag-aralan. Merong pagkakaiba si Satanas at yung Diyos. Tama po ba? Pero meron din silang kanya-kanyang sabihin na natin pakulo or pakana sa mga tao. Yung Diyos, nagpapadala siya ng mga kahirapan, mga pagsubok, na talaga maiiyak na tayo sa hirap habang nararanasan ito. Pero sa uli, kapag napagtagumpayan natin ito, meron tayong kagalakan sa Diyos at lubos na pagpapasalamat at meron tayong higit na pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos. Yun po yung side ng Diyos. Pero si Satanas, ano po yung pagkakaiba na siya sa Diyos? Si Satanas, nagbibigay muna siya ng mga kasiyahan, kagalakan, magagandang bagay. Pero sa uli, siguradong iiyak ka. Bakit? Mali yung pinili mo eh. Tama ba? Yung Diyos, yes, hindi niya kagad binibigay sa atin yung mga magagandang bagay o yung mabubuting bagay para sa atin. Tinitrain muna tayo ng Diyos, sinasanay muna tayo ng Diyos, at sa uli, ibibigay niya yung pinagpipray natin. Naintindihan po. Pero si Satanas, iba. Ready siyang ibigay lahat. Lahat ng panunokso, lahat ng kayamanan, ready lahat. Kaya niyang ibigay. Pero sa uli, sigurado, luluha tayo. Bakit? Luha ng pait. Luha ng pighati. Kasi nga, yun pala ay peke na kagalakan. Naintindihan po. Kaya kailangan maging matalino tayo. Kapag masyado nagiging mabuti yung Christian life natin o kaya magiging maayos yung Christian life natin, kailangan natin magbantay. Baka pakanato ni Satanas para bitagin ako. Baka mamaya, inisip natin, parang smooth yung Christian life, parang wala nangyayari problema. Kailangan po natin magbantay. Naintindihan po. Kasi ngayon Diyos, kumikilos siya sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga kahirapan, mga pagdurusa, then sa huli, nagbibigay siya ng napakalaking kagalakan. Kaya huwag tayong padaya sa mga pakana ni Satanas. Sa umpisa, okay, pero sa uli, sigurado, tayo yung iiyak. Kasi regret yung makukuha natin. So, isang magandang halimbawa dito kay Judas, di ba? Si Judas, binenta niya si Jesus Christ ng 30 silver. So, nung natanggap niya yung bayad na yun, ano po kaya nararamdaman niya? Masaya! 30 silver to! Laking halaga nito! Pero nung nalaman niya, kung gaano kalahalaga si Jesus Christ, yung 30 silver, anong ginawa niya? Tinapon niya. Wala yung kwenta. Doon po sa proseso na yon, kumikilo si Satanas. Naintindihan po. Kaya sa umpisa, nagbibigay siya ng magaganda, nagbibigay siya ng mabuti, parang okay. Pero sa uli, sigurado, pababagsakin tayo nito. Naintindihan po. Kung si Satanas ay nagbibigay lang ng mga bagay dito sa sanlibutan para tayo mapabuti, yung Diyos, nagbibigay din siya ng mga kahirapan bago yung mabuti. Naintindihan po. Hindi pwedeng mabuti kagad. May tendency po tayo na kapag okay lahat sa Christian life natin, pwede tayo maging mapagmataas. Naintindihan po. Kaya ngayon Diyos, nagtitrain siya sa mga Kristiyano, sa mga Israelita, na yes, kahirapan muna, pero sa kalaunan, nagbibigay siya ng kagalakan. Naintindihan po. So ngayon, titignan po natin yung training
ng Diyos kay Sarah. So, hindi po yung si Satanas yung nagtitrain kay Sarah, yung Diyos po. Okay, una, paano ba tinrain ng Diyos si Sarah? Pangalawa, sa loob ng training niya, ano ba makukuha nating aral? Paano ba nagpakita ang Diyos kay Sarah at paano nagkaroon si Sarah ng testimony na pinatawa ako ng Panginoon? At pang-apat, makikilala din natin na yung Diyos sa pamamagitan ng experiences sa testimony ng iba. Panglima, ano naman yung pangako ng Diyos para sa atin na makapagbibigay sa atin ng kagalakan? So ito po yung mga topics sa pag-aaralan po natin. Subukan ko po na makasya sa oras na nakalaan po ngayong araw. So una, paano sinanay ng Diyos si Sarah? So sa Diyos, nagtitrain siya sa mga banal, babaeng manulalaki. Lahat ng kanyang anak niya, tinitrain niya. Si Abraham, tinrain niya ng Genesis chapter 12. So nung panahon na yon, hindi alam ni Abraham kung saan siya pupunta. Pero nagtiwala lang siya sa Diyos. Yung guidance ng Diyos, yung pinanghawakan niya. At sabi ng Diyos, pag pumunta ka doon sa lugar na sinasabi ko sa iyo, gagawin kita sa malaking bansa. Pagpapalain kita at magiging pagpapala ka sa iba. Ngayon, paano naman tinrain ng Diyos si Sarah? Paano naman siya sinubok? Kaya nasabi ko po kanina, si Sarah ay baog. So, dun sa training ng Diyos na yon, na ibinigay ng Diyos kay Sarah na isang baog, sa loob ng training na yon, nakilala niya yung Diyos. At sa loob ng 25 years, ay tinrain ng Diyos si Sarah para sa paghahanda para kay Isaac. So yung Diyos, nagtitrain siya sa pamamagitan ng pagdurusa, sa pamamagitan ng pagtitiis, sa pamamagitan ng pagtitiyaga. Walang kakayahan si Sarah magkaanak. Kaya nga, nais ng Diyos na ipakilala yung kanyang sarili, na Sarah, huwag ka magtiwala sa sarili mo. Yung sarili mo nga mahina, yung sarili mo nga walang kakayahan, kaya magtiwala ka sa akin. Naintindihan po? So sa loob ng 25 years, tinuruan si Sarah ng ganito. Sarah, sa akin ka lang magtiwala. Naintindihan po? Same din sa ating Christian life. After nating maligtas, nais ipakilala ng Diyos yung kanyang sarili na, anak, ako yung ama mo, sa akin ka magsabi ng mga kailangan mo, ipoprovide ko yun para sa iyo. So nais ipakilala ng Diyos yung kanyang sarili sa atin bilang ama. Noon, hukom bago tayo maligtas, hukom siya. Pero ngayon, siya ay ama. At nais niya ipakilala yung kanyang sarili na, anak, sa akin ka lang magtitiwala. Naintindihan? Yung mga bata, sila nga merong mind na kapag nahihiwalay sila sa mga magulang nila, umiiyak sila. Tama? Meron po tayong baby dito, di ba? Pansin po ninyo, kapag kinukuha niyo siya, umiiyak siya. Bakit? Kanino lang niya gusto sumama? Sa nanay niya. Kasi dependent yung bata sa nanay niya. Naintindihan po? Same din po sa atin. Nais ng Diyos na ituro sa atin, anak, sa akin ka lang magtiwala. Huwag kang magtitiwala sa sarili mo kasi nga mahina ka. Wala kakayahan. Hindi sapat yung mga kaalaman na alam mo. Kaya sa akin ka lang magtiwala. Naintindihan po? Ito po yung sinasabi ng Diyos sa Kawikaan chapter 3. Ano po nakalagay doon? Tignan po natin. Kawikaan chapter 3. Kawikaan, chapter 3, verse 5 hanggang 6. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sa Panginoon ay buong puso ka magtiwala at huwag ka manalig sa sarili mong pangunawa. Sa lahat ng iyong lakad, siya yung kilalanin at itutuwid niya. Ito yung nais na ipakilala ng Diyos sa atin. Anak, sa akin ka lang lubos na magtiwala. Sabi nga dito, buong puso kang magtiwala. Hindi half-hearted na tiwala. Hindi almost whole heart na pagtitiwala. Kailangan buo. Naintindihan po? Pero sa umpisa, si Sarah, hindi naman siya kagad nakarating sa ganitong klaseng stage, di ba? Ano yung naging isang mistake ni Sarah bago niya matanggap si Isaac? Dumiskarte siya, di ba? Dahil nga siya ay walang anak, sabi niya kay Abraham, Abraham, sipingan mo na lang yung babaeng lingkod ko. Kaya ano nangyari? Ipinanganak si Ismael. Dahil kay Ismael, yung bansang Israel ay hanggang ngayon naghihirap. Kasi ginagera sila ng mga Arab nations. Si Ismael po ay ninuno ng mga Arab nation.
Kasi nga dumiskarte siya ng sarili. Naintindihan po. Sabi ng Diyos, Sarah, alam ko yung kalagayan mo, kaya nga dapat sa akin ka lang magtiwala. Pero ano nangyari? Dahil nga sa kahinaan ng pananampalataya ni Sarah, dumiskarte siya. Actually, ganito rin po yung isa sa mga mistake natin. Common mistake ng Kristiyano. Dahil nga yung Diyos, kumikilo siya sa panahon niya. Hindi niya kagad binibigay yung mga bagay na pinagpipray natin. Dahil sa naiinip tayo, dumidiskarte tayo ng sarili. Naintindihan po. Akala natin na dahil nga meron tayong karunungan, meron tayong kaalaman, kapag dumidiskarte na tayo ng sarili, tas nagiging okay, akala natin ito'y tulong ng Diyos. Hindi yung tulong ng Diyos. Yun ay gawain na galing lang sa'yo, galing lang sa tao. At dahil dun sa gawain na yun, temporary lang. Naintindihan po. Kaya wag tayong magiging kagaya ni Sarah sa umpisa na dahil nga kulang sa pananampalataya, nagtiwala sa sarili, dumiskarte, tapos ngayon, nagkaroon sila ng kahirapan na si Ismael. Naintindihan po. Yung pangako ng Diyos, 100 years old pa, 90 years old pa. Pero si Ismael, ipinanganak bago mag 100 years old, bago mag 90 years old. Pero yun nga, hindi naging mabuti para sa kanila yung ganitong klaseng sitwasyon. Kasi nga, nagtiwala sila sa kanilang sarili. Naintindihan po. Alam natin na yung Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Kapag may sinabi siya, tutuparin niya. Hindi natin alam kung kailan, hindi natin alam kung paano. Pero once na sinabi niya, yun ay talagang mangyayari. Kaya nga sabi dito, sa lahat ng iyong mga lakad, siya iyong kilalanin at itutuwid niya ang iyong mga landasin. Tayo, bilang mga Kristiyano dito sa sanlibutan, minsan, lumilihis tayo sa daan na ibinigay ng Diyos para sa atin. Nais ng Diyos na, dito ka lang dumaan. Dito sa daan na ito, bibigay ko yung mga kailangan mo, basta sumunod ka lang, diyan ka lang sa daan na yan. Pero minsan tayo, di ba? Naghahanap ng ibang paraan. Baka naman pwedeng dito yung daan, tapos makakarating ako dun sa destination ko. Isa pang magandang halimbawa, yung GPS sa panahon natin ngayon. Diba meron GPS? Yung mga Waze, Google Maps, ganyan, di ba? Ituturo sa iyo yung daan na pwede mong daanan para makarating ka dun sa destination mo. Tama? So baka po hindi kayo nakaka-relate, pero yun po yung ano ng GPS. Okay? So, yung mga nagdadrive, alam po nila yung sinasabi ko. So, yun nga. May tuturo yung GPS na daan na pwede mong shortcutan or daanan para makarating ka dun sa destination mo. Kahit na mayroon namang daan na diretso, mayroon namang daan na common road, gusto niyang papuntahin ka sa ibang lugar para dun dumaan. Actually, minsan, kapahamakan pa yung dinudulot ng GPS. Maraming beses ko na po ito in-experience. Ituturo ka dun sa lugar na minsan dead end. Sarado pala yung daan, tapos hindi naman nila ma-detect na sarado pala yung gate. Tapos minsan, ituturo ka dun sa daan. Okay naman eh. Kaso sa uli, may construction. Ano mangyayari? Balik ka na naman, ulit ka na naman, sayang sa oras, sayang sa diesel. Meron namang daan eh. Kaso nga lang, mas pinipili natin yung convenience. Alam niyo po, minsan yung convenience, isa pa yun sa nakapagpapahamak sa atin eh. Sa Christian life po natin, huwag natin gagawin yung easy way. Naintindihan po? Yes, merong daan na ibinigay ng Diyos para sa atin. Kahit na yun ay mahirap, yun ay daan na binigay ng Diyos para sa atin. Huwag tayong hahanap ng ibang lugar para lang makuha yung pinagpipray natin. Kasi kadalasan, napapahamak tayo doon. Naintindihan ko. Huwag maging... Last time na-explain ko na po, di ba? Huwag masyadong pairalin yung katalinuhan. Yung rationality. Kadalasan, sumasablay po ito eh. Sinasabi ng Diyos, dito ka dumaan. Hindi, Diyos, baka pwede naman dito. Shortcut din naman. Hindi po yun maganda. Hindi po yun tamang attitude sa Christian life. Huwag po tayong umasa sa sarili nating pangunawa. Sabi nga dito, sa Panginoon ay buong puso ka magtiwala. Huwag ka manalig sa sarili mong pangunawa. Huwag sa own understanding mo. Naintindihan po.
Kasi kapag nagtiwala ka sa sarili mong idea, sa sarili mong pangunawa, sigurado sasablay ka. Kaya ano nangyari sa Christian life natin? Trial and error. Minsan sinusubukan natin, baka naman umubra to. Baka naman okay to. Baka naman gagana to. Naintindihan po. Tandaan po natin, yung pagsunod ay mas mahalaga kaysa sa alay. Yes, maganda yung alay mo, maganda yung puso mo. Pero kung hindi naman yung galing sa pagsunod, yun pa rin ay sablay. Naintindihan po. Kagaya nung Waze. Hindi ko po dinediscourage yung mga nagda-drive na wag gamitin po yun. Pwede po natin gamitin. Pero kadalasan kasi, nagdudulot ito ng inconvenience sa atin. Na kahit na alam natin na meron namang tamang daan, ayaw natin daanan. Kasi nga, traffic, kasi nga, maraming abala, ganyan. Actually, yung Google Maps sa Waze, alam niyo po nangyayari sa panahon natin ngayon, halos lahat ng tao gumagamit na nun. Tama? At dahil sa maraming gumagamit or maraming tumatangkilik, merong daan na shortcut sana. Pero dahil nga maraming sasakyan yung tinuturo doon naman nagka-traffic. Naintindihan niyo po? Doon sa main road, kunti na lang yung sasakyan. Kasi nakaasa na lang sila sa Waze, nakaasa na lang sila sa GPS. Doon sila tinuturo, doon sila nagkukumpulan. Meron naman sanang daan. Straight lang. Naintindihan po? Kaya, huwag magte-take ng easy way sa Christian life. Naintindihan po? Dahil doon sa easy way na yon, kadalasan napapahamak tayo. Hindi tayo natitrain. Naintindihan po? Para na rin po sa lahat. Minsan, di ba, meron tayong mga fellowship dito sa church. Minsan may mga gathering dito po sa loob ng church. At kadalasan yung gathering na yon, meron tayong personal schedule. Tama? Ngayon, sino ba dapat mag-adjust? Yung church o tayo? Talaga. Meron po tayong monthly schedule, di ba? So, sinasabi po ito, bago magsimula yung buwan, tapos nire-remind sa announcement, ganyan. Kaya, kapag na-announce na, kapag nakita na natin, adjust natin yung schedule natin ayon sa schedule ng church. Intindihan po. Halimbawa sa mga fellowship, maganda naman kapag Sunday. Okay naman yun. Kasi nandito nga lahat. Tama? Pero paano pag ibang araw natin ilagay yung fellowship? Same pa rin ba ng mga aatin? Di ba kumukonti? So, ano nangyari? Nasasanay lang yung sarili natin na doon tayo sa easy way. Mayroon naman. Maganda pong schedule yung Sunday evangelist, parang nandito na po lahat. Pero pag dumating na yung schedule na hectic na or mahirap na, minsan hindi natin kayang gawin. Kaya hindi tayo natitrain. Naintindihan po. Kaya walang easy way sa Christian life. Lahat kailangan natin pagdaanan. Nakahirapan, pagtitiis, pagdurusa, para may handa tayo sa mga pinagpipray natin. Kagaya ng kay Sarah. Naintindihan po. Dahil nga nag-take siya ng easy way, nabuo si Ismael. At anong sabi ng Diyos? Hindi siya yung pangako ko sa iyo. Hindi siya yung anak na pangako para sa iyo. Sabit lang yan. Hindi yung tunay na pangako. Ang pangako ibibigay ko sa iyo sa tatlong panahon ko. Pero yun nga, dahil sa maliit na pananampalataya na ito, nagkamali si Sarah. Kaya huwag natin nahayaan na maging kagaya rin ni Sarah. Sa umpisa, okay? Huwag yung easy way, yung laging hinahanap. Hindi naman ibig sabihin na gusto ng Diyos sa pahirapan tayo palagi. Naintindihan po. Pero doon kasi sa mga kahirapan, doon kasi sa mga pagdurusa, sa mga pagsubok, doon tayo natututo. Naintindihan po. Si Jesus, yung kalawalatian na nakaredy sa Kanya bilang isang anak ng Diyos, easy way ba niyang nakuha? Ano muna yung pinagdaanan niya? Yung krus. Tama ba? Para mapagtagumpayan yung kalawalatian ng kaligtasan, kailangan dumanak ni Jesus ng kanyang dugo ng 6 hours.
Naintindihan po. Pwede naman siyang magligtas. Pwede naman niya tayong iligtas sa pamamagitan lang ng snap. Alam po ninyo yun, snap ng kamay, di ba? Sinabi niya, iligtas ko lahat ng mga tao mula sa kapahamakan sa impyerno. Pwede naman yung gawin, di ba? Pwede ba o hindi? Pwede, di ba? Pero bakit hindi niya ginawa? Kasi hindi yun yung kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos, magdusa doon sa krus, dumanak yung kanyang lahat ng dugo, then mapapatawad yung lahat ng kasalanan. Naintindihan po. Same din sa Christian life. Huwag natin hanapin palagi yung convenience sa Christian life natin. Mas mabuti na tayo nahihirapan, dahil dun sa kahirapan na yun, magtitiwala tayo sa Diyos. Ibibigay natin yung buo nating tiwala sa Kanya. Naintindihan po. Tingnan po natin ito. Awit 37. Babasahin ko po. Awit 37 verse 5. Sabi po dito, ipagkatiwala mo ang iyong lakad sa Panginoon. Magtiwala ka sa Kanya at siya'y gagawa. Gagawa yung Diyos. Pero anong gagawin natin? Anong side naman na kailangan natin gawin? Ipagkatiwala natin yun sa Kanya. Naintindihan po. Kaya yan natin na yung Diyos yung gumawa para sa mga bagay na pinagpipray natin. Yung mga bagay na imposible, para sa atin, kayang gawin ng Diyos na posible. Kaya sa Kanya lang tayo magtiwala. Sabi sa Lucas chapter 18 verse 27, yung mga bagay para sa atin na imposible, para sa Diyos, lahat ng mga bagay ay mangyayari. Naintindihan po. Kaya lahat ng bagay ay gagawin ng Diyos dun sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. Naintindihan po. Isa pa pong magandang halimbawa ng training ng pagtitiwala sa kanyang lakad. Si David. Si David, nung bata siya ay isang pastol. Naintindihan po? Nag-aalaga ng mga tupa. Pero paano siya natuto na makipaglaban sa oso, makipaglaban sa leon, o dun sa mga predator na gustong kainin yung tupa niya? Paano siya natuto na labanan yung mga mababangis na hayop na yon? Paano siya natuto? Natuto siya ng aktwal. Tama po ba? Ang mismong training field niya, ay yung training ground niya, ay yung mismong nakakahalubilo o nakakasagupa, yung mga leon, mga oso. Doon siya na-train habang bata siya. Then, nung na-train siya, kahit na hindi pa sapat, pero nung humarap siya kay Goliath, talo o panalo? Nanalo ba siya kay Goliath o hindi? Nanalo. Pero paano niya nakamit yung panalo? Dahil sa Panginoon. Ipanagkatiwala niya na yung tirador at bato na ito kaya magpabagsak kay Goliath. Meron pong nagtanong, sino bang pumatay kay Goliath? Yung bato o yung Diyos? Sino po? Di ba, tumama dito yung bato sa ulo niya? Bagsak siya, di ba? Sino pumatay sa kanya? Bato o yung Diyos? Same din. Hayaan natin na tayo yung kasangkapan na gamitin ng Diyos para maging matagumpay yung kanyang plano. Actually, tayo yung mga bato. Naintindihan po? Kung titignan tayo po yung mga walang, sorry sa term, pero wala tayong halaga. Tama ba? Pero kapag ito'y hawak ng Diyos, nagkakaroon ng halaga. Tama po ba? Same din po kay David, same din kay Moises, same din kay Jose, kay Pedro, kay Juan, Mateo, lahat ng mga tao na ginamit ng Diyos. Nung ipinagkatiwala nila yung kanilang sarili, naging makabuluhan yung buhay nila. Naintindihan po. So, si David, kumilos sa likod, si Diyos, kumilos sa likod ni David. Si Daniel, paano siya tinrain ng Diyos? Sa pamamagitan po ni Haring Nebuchadnezzar. Kasi nga, nung time na yon, sabi ng hari,
Kapag hindi kayo sumamba dito sa Diyos-Diyosan na ginawa ko, tatapon ko dun sa nagniningas na apoy. Papahirapan ko kayo, susunugin ko kayo. Pero nung ginawa ni Daniel and 3 friends, nagtiwala ba sila sa kanilang sarili? Hindi, kaya namin yan. Nagtiwala sila sa Diyos. Naintindihan po. Si Jose, paano siya tinulungan ng Diyos? Paano siya tinrain? Sa pamamagitan po ng pagkaalipin. Tama po ba? Una, preso siya eh. Tama po ba? Doon sa loob ng kulungan siya tinitrain ng Diyos. Pero pag kalabas niya, ano po yung naging posisyon ni Jose? Prime Minister. Second, o pangalawa sa hari. Imagine po ninyo kung gaano kaluwalhati yung naging posisyon nila after nilang ipinagkatiwala nila yung sarili nila sa Diyos. Naintindihan po? Hindi yun nangyari lang sa kakayahan nila. Hindi yun nangyari sa mga karunungan lang nila. Naintindihan po? Nangyari yun dahil sa training ng Diyos sa kanila. Si Job, paano siya tinrain? Kinuha mo na sa kanya lahat. Namatay mo na lahat ng kanyang kamag-anak. Natira na lang sa kanya, asawa niya. Tama? Pero nung natapos niya yung training na yon, ano po yung nangyari? Doble. Lahat ng biyaya na meron siya nung una. Hindi po dalawa yung asawa ni Job, isa lang. Pero yung anak niya, yung kayamanan niya, naging doble lahat. Naintindihan po. So sa loob ng mga ganitong klaseng training, yung Diyos ay kumikilos. Kagaya kay Sarah. Naintindihan po. Nung si Sarah ay pinagkatiwala niya yung kanyang sarili sa Diyos, wala nga akong kakayahan para magkaanak. Nung gumawa ko ng sarili kong diskarte, mapapahamak pa kami. Kaya Diyos, ikaw na po bahala. Ikaw na po yung kumilos sa aming mag-asawa. Alam po namin na wala kaming kakayahan, pero alam po namin na ikaw yung makakatulong sa amin. Nung ipinagkatiwala ni Sarah yun, after 25 years, ibinigay yun sa kanya ng Diyos. Naintindihan po. Sa loob ng training na ito, kumikilos po yung Diyos. Naintindihan? Kumikilos siya sa kapigatian, kumikilos siya sa mga kahirapan, kumikilos siya sa mga pagdurusa para ihanda tayo sa blessing or biyaya na inihanda niya para sa atin. Tingnan po natin ito. Isaiah 48. Bilis ng oras. Isaiah 48. Bibilisan ko na lang po. Isaiah 48 verse 10. Basahin po natin, Isaiah 48 verse 10. Kung nakita na po, 3, 2, 1. Dinalisay kita, ngunit hindi tulad ng pilak. Sinubok kita sa hurno ng kapighatian. So yung pilak, dinadalisay siya sa pamamagitan ng, paano po nare-refine yung pilak? Or yung gold, silver, ganyan. Paano po? Apoy, tsaka? Ano yung ganun? Martilyo, maso. Tama po ba? So para ma-refine yung isang gold na mula sa dumi, kailangan painitan siya, pukpukin, tapos i-ready siya para maging isang mamahaling alahas. Naintindihan po? Hindi pwedeng pagkamina, benta na kaagad. Hindi po. Mababa lang yung value kapag ganun. Pero kapag nahulma na siya, yung value niya ay sobrang laki. Naintindihan po? Kung tutusin, bato lang naman yun, di ba? Kahit saan naman, may bato eh. Pero nagkakaroon lang siya ng value dahil nga sa dinalisay siya o refined na gold. Naintindihan po. So, ganun din. Yung hurno, yung pilak, ginto, dinadalisay sa pamamagitan ng apoy, tsaka maso. Pero tayo po, paano po dinadalisay ng Diyos? Paano po tayo nire-refine ng Diyos? Sabi po dito, sinubok kita sa hurno ng kapighatian. Alam niyo po yung hurno? Sa madaling salita, parang pugon. Kapag mayroon kang isang nilagay doon, sobrang init. Matutunaw yung element na nandun sa hurno na yun. Pero hindi po tayo nilalagay ng Diyos sa mga hurno physically. Nilalagay niya tayo sa hurno ng kapighatian. Dahil doon sa loob ng hurno ng kapighatian, doon tayo marerefine. Naintindihan po. Speaking of refine, merong ginagamit yung Diyos sa loob ng
puno ng kapighatian para tayo masigit pang ma-refine. So sabi nyo kanina, apoy at yung martilyo. Spiritually, gumagamit din po yung Diyos ng ganito. Alam nyo po yung apoy at maso, spiritually, na ginagamit ng Diyos sa atin para tayo ay ma-refine. Tingnan po natin ito. Jeremias chapter 23. Abante po tayo, Jeremias chapter 23, verse 29. Basahin po natin sabay-sabay, 3 to 1. Hindi ba ang aking salita ay parang apoy at parang maso na dumudurog ng bato? Sabi ng Panginoon. Sabi dito, meron pong paglalarawan sa salita ng Diyos para daw itong apoy, parang maso na dumudurog ng bato. Ngayon, ano po yung tinutukoy na bato dito? Ano po? Yung puso natin. Minsan, kinakailangan ng Diyos na i-refine yung puso natin gamit yung kanyang salita. Naintindihan po? Kaya nga pag nakapakinig tayo ng sermon, nagkakaroon tayo ng panibagong puso. Nare-refine yung ating idea, nare-refine yung ating pag-iisip para lumakad ng naayon sa kalooban ng Diyos. Yung puso natin ay minsan nagiging bato, tumitigas. Kaya anong paraan ng Diyos para ito ipalambutin? Ginagamit niya yung kanyang salita. Ginagamit niya yung words of God. Naintindihan po? Sabi dito, parang apoy at parang maso. Kapag nakikita ng Diyos yung ating puso na nagiging matigas o manhid, gumagamit siya ng mga salita, kagaya ng apoy, para tunawin yung ating pagmamatigas sa puso. Ngayon, pagkatapos nating maligtas, yung puso natin ngayon ay malambot. Gaya na sinasabi sa Biblia, pusong laman. Pero after nating magpatuloy sa Christian life natin, yung pusong laman ito tumitigas, nagiging bato, nadudumihan. Pero para ma-refine ulit ito, binigay ng Diyos yung Biblia. Para maibalik yung puso na malambot. Nire-refine ng Diyos yung puso natin sa pamamagitan ng kanyang salita. Dinadalisay sa pamamagitan ng kanyang salita. At sa pamamagitan po nito, nagkakaroon tayo ng renewal or pagbabago ng ating puso. Naintindihan po? So yung apoy, mainit. Minsan masakit kapag napaso ka. Kaya ganun din yung words of God. Minsan may mga words or may mga sermon tayo na napapakinggan na para bang ang bigat, na para bang ako yung pinapatamaan, para bang ako yung tinutukoy eh. Hindi po. Nais ng Diyos na yung puso mo mapalambot. Ginagamit niya yung words of God. Naintindihan po. Tapos, ano pong sabi kanina? Yung words of God, para siyang martilyo, maso. Kapag yung puso, konti pa lang yung tigas, ano pong gagamitin ng Diyos? Malaki o maliit na maso? Maliit pa lang, konti pa lang eh. Di ba? Pero kapag yung puso, medyo nagiging matigas na, halos kalahati na yung tumitigas, ano pong klaseng maso yung ginagamit niya? Medium. Medium size. Yung normal size. Pero paano kaya kapag yung puso sobrang tigas na? Alam niyo po yung maso? Sledgehammer, tama ba sa English? Sledgehammer. Yun po yung pantibag ng pader. Pantibag na malalaking bato, malalaking tipak. Tama? Minsan ginagamit ito ng Diyos para sa atin. Dahil ngayon, puso natin sobrang tigas na. Kaya hindi na madadaan sa simpleng maliliit na hamaso, maliliit na martilyo o pamukpok. Gumagamit siya na minsan ng maso para durugin yung puso natin. Kaya kapag sobrang tigas pa, anong gagamitin ng Diyos? Jackhammer daw. Alam niyo po yun, pinambubungkal ng kalsada. Sobrang tigas ng puso mo, ha? So parang ganun po. Parang durugin yung puso natin kasi nga nagiging matigas na. Bakit ba nagiging matigas? Una, nagmamataas. Minsan, nadudungisan ng kasalanan, nababahiran. Naintindihan po. Kaya ginagamit ng Diyos yung apoy, yung maso, para yung puso natin ay mapanatili na malambot. Ibig sabihin, sensitive. Naintindihan? Kapag yung puso naging matigas, insensitive na tawag doon. Wala nang pakiramdam. Nakakasala na pala siya, hindi pa rin niya alam.
Mali na palang ginagawa niya, pero dahil nga matigas yung puso, hindi niya nare-recognize. Para mapanatili ng Diyos yung puso na laman sa atin, binigay niya yung words of God. Naintindihan po. Parang apoy at maso. Para durugin yung puso natin na nagmamatigas. Isa pang magandang example tungkol sa maso at apoy na tinig ng Diyos. Tuwing summer retreat. Tama po ba? Yung summer retreat, para siyang pugon. Na kapag nilagay mo or sinama mo yung mga tao na matitigas yung puso, doon sa summer retreat, natutunaw sila. Tapos sa uli, nasisave sila. Tama ba? Meron po ba mga nasave dito sa summer retreat? Ako po ay nasave sa summer retreat. Dahil nga yung summer retreat ay pugon. Yung matitigas na bagay, kapag nilagay mo doon, natutunaw. Naintindihan po. Natutunaw para maligtas. Naintindihan po. Ngayon, after nating maligtas, meron pang isang pugon. Alam niyo po kung ano yun? New Year's retreat. Tama ba? 1 year kang namuhay ng sanlibutan. Sigurado marami ng dungis sa puso mo. Marami ng pagmamatigas na nangyari dyan. Pero para matulungan ka ng Diyos na mapalambot ulit yan, merong New Year's retreat. Tama ba? Mamaya explain ko po yung iba pang bagay tungkol sa New Year's retreat. So yun nga, yung Diyos, may apoy, may maso sa pamamagitan ng kanyang salita. Para yung puso natin ay mapanatili na malambot. Sabi nga sa Biblia, yung puso natin nagiging mataba, na gaya ng sebo. Nakita na po kayo ng sebo na sobrang tigas? Dati po naglilinis po kami ng septic tank dun sa church. Nakakuha po kami ng mga tipak ng sebo na sobrang tigas, pwede mo nang ipambato. Sobrang niyang tigas. Kailangan siyang gamitan ng pwersa. Yung sebo, liquid form lang siya, di ba? Pero pag tumagal, nagiging sebo. Kapag yung sebo nagbara sa tubo, hindi makakadaloy ng maayos. Tama? Yung puso natin, minsan, nagkakaroon din ng sebo. Kaya hindi makadaloy yung biyaya ng Diyos. Nabablak eh. Kaya kahit nakikinig ng sermon, parang wala lang. Ganda. Okay. Ganda ng topic ngayon. Tapos uwi na. Walang impact sa puso niya. Kasi nga, yung puso, hindi nakikita na puro sebo na. Naintindihan po. Kaya nga, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, tinitrain tayo. Sa pamamagitan ng kapigatian, tinitrain tayo ng Diyos. Kagaya kay Sarah. Noon, wala pa namang Biblia kay Sarah. Tama? Ilang beses lang siyang sinasabihan ng Diyos na, Sarah, bibigyan kita ng anak. Sarah, bibigyan kita ng anak. Sarah, bibigyan kita ng anak. Kinakausap niya mismo, si Abraham at si Sarah. Nire-remind sila. Meron ngayon, convenience sa atin, meron ng Biblia. Para maalala natin yung pangako ng Diyos. Naintindihan po. Anytime pwede natin buklatin. Anytime pwede natin basahin. Anytime pwede natin pakinggan. Naintindihan? Ito yung words of God para sa atin. Naintindihan po. So, sa training ng Diyos, sa pamamagitan ng kapigatian, kay Sarah, kumikilos din yung Diyos sa panahon natin ngayon para i-train tayo sa mga kapigatian para lumabas yung kinam or value ng ating Christian life. Naintindihan po. Merong pagdadalisay ng ating pananampalataya, sabi sa Biblia. At para madalisay yun, binigyan niya yung words of God. Naintindihan po. Kaya wag natin hahayaan na hindi tayo haharap sa words of God palagi. Binigyan tayo ng time, binigyan tayo ng lakas, binigyan tayo ng budget para humarap sa words of God. Gamitin natin. Dahil ito yung magandang way para mapanatili yung ating Christian life na sensitive. Naintindihan po. Pangalawa, tinrain ng Diyos si Sarah sa pamamagitan din ng pagsunod. Tingnan po natin ito. 1 Pedro chapter 3. 1 Pedro chapter 3 verse 6. Unang Pedro chapter 3 verse 6. Basahin po natin ang sabay-sabay kung nakita na po. 3, 2, 1. Tulad ng pagsunod ni Sarah kay Abraham na kanyang tinawag na Panginoon, at kayo ngayon ay mga anak niya kung gumagawa kayo ng mabuti at hindi kayo natatakot sa anumang bagay.
So si Sarah, nagkaroon din po siya ng katangian na lubusang pagsunod. Gaano siya lubos sa sumunod? Itinuring niya na si Abraham yung kanyang Panginoon. Ibig sabihin, ganun siya nagpasakop. Ganun niya ibinaba yung kanyang sarili para sumunod sa kanyang asawa. Naintindihan po? Ayun. Gaano ba tayo ka-effective sumunod sa salita ng Diyos? Tinuturing ba natin ito na highest sa ating puso? O yung puso pa rin natin yung mas mataas kaysa sa words of God? Kung ituturing natin yung word of God na highest sa lahat ng salita, sigurado na ibababa natin yung ating sarili, susunod tayo sa words of God. Naintindihan po? Yung napapakinggan nating sermon, napapakinggan nating mga message, napapakinggan nating testimony sa mga sermons natin, lahat ng yun ay galing sa Panginoon. Kaya nang sinabi sa unang Thessalonica, di ba? Sila, nakakapakinig din sila ng words of God. Pero yung puso nila, tinanggap nila yung napakinggan nila na salita ng Panginoon. Kaya lumago sila. Naintindihan po? Kaya napapakinggan natin ay salita ng Diyos, hindi ng salita ng tao. Kaya nga, dapat tayong sumunod. Kasi nga, ito ay salita ng Diyos. Kagaya ni Abraham at ni Sarah. Si Sarah, lubos siyang sumunod sa kanyang asawa na si Abraham, na kagaya ng Panginoon. Master. Naintindihan? Last time, sa Wednesday sermon, di ba? Binanggit. Kapag may sinabi yung Diyos, kailangan natin gawin. Pero kapag mayroong sinabi yung Diyos na huwag natin gawin, gagawin o hindi gagawin? Kahit na gusto mo pang gawin. Naintindihan po? Yun po yung lubusang pagpapakumbaba, lubusang pagpapasakop. Na kahit na gusto natin gumawa ng kasalanan, pero sinabi ng Diyos, huwag natin gagawin. Kapag sinabi naman ng Diyos na gawin mo, kahit na ayaw mo, gawin mo pa rin. Naintindihan po? Yun po yung lubusang pagsunod. Naintindihan po? Yung 99 na pagsunod, pagsuway. Yung 99.99 na pagsunod, yun po yung pagsuway sa harapan ng Diyos. Kaya anong sabi ng Diyos? Lubusang pagsunod. Naintindihan po? Tinitrain tayo ng Diyos sa pamamagitan nito para makuha natin yung biyaya. Kaya nasabi sa Biblia, di ba? Sa pagsunod ay merong gantimpala. Naintindihan po? Ngayon, kapag sumuway, anong meron? Ano po? Sumpa. So, ano pong gusto ninyo? Pagpapala, pero ayaw sumunod. Pwede po ba yun? Makukuha mo yung pagpapala kapag sumunod ka. Pero kapag sumuway, may consequences. Naintindihan po? Kaya piliin natin palagi kung ano yung mabuti para sa atin. Kung sinasabi ng Diyos na ito yung gawin natin, at merong pagpapala, merong gantimpala na makuha, yun yung ating gawin. Naintindihan po? Naintindihan? So, pangatlo, kahit na sa umpisa, merong hindi or merong doubt si Sarah, kalaunan, nagkaroon siya ng repenting heart at hinintay niya yung pangako ng Diyos. Naintindihan po? So, ito rin po ito na maganda na puso bilang isang Kristiyano. Yes, sa umpisa, natural sa atin na magduda. Natural sa atin na mainip sa pangako ng Diyos. Pero kailangan natin baguhin yung puso natin. Mag-repent na hindi ko dapat ito isipin. Kailangan ko magtiwala sa Diyos at ibibigay niya yun sa akin. Hindi man sa oras na gusto ko, pero ibibigay niya yun para sa akin. Naintindihan po? Tingnan po natin ito. Roma chapter 4. Roma chapter 4, verse 18 hanggang 21. Basahin po natin ito. Ito po isa sa katangian ni Abraham. At ito rin po ay natutunan ni Sarah bilang kanyang asawa. Basahin po natin, Roma chapter 4, verse 18 hanggang 21, 3 to 1. Umaasa kahit wala ng pag-asa. Siya'y sumampalataya na siya'y magiging ama ng maraming bansa. Ayon sa sinabi,
at ang pagkabaog ng bata ni Sarah. Gayunman, hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos sa pamamagitan ng di paniniwala, kundi pinalakas siya ng pananampalataya habang niluluwalhati niya ang Diyos. At lubos na naniwala na kayang gawin ng Diyos ang kanya. So si Abraham, yes, sa umpisa meron din siyang doubt. Ganon din si Sarah. Sa umpisa meron din siyang doubt. Pero after nilang mag-repent, ano pong ginawa nila? Meron pong binanggit dito sa verse 20. Kundi pinalakas siya ng pananampalataya habang niluluwalhati niya yung Diyos. Ito rin po ay magandang attitude sa atin. Habang naghihintay tayo sa biyaya ng Diyos, huwag tayong mainip. Kundi, mas palalo naman natin patatagin yung ating pananampalataya habang niluluwalhati natin yung Diyos. Naintindihan po? Huwag yung naghihintay ka lang tapos wala kang ginagawa. Naintindihan po? Hindi, umaasa ako sa Diyos. Ibibigay niya yung pinagpipray ko. Pero wala ka namang ginagawa. Hindi po tayo ganun. Naintindihan po. Hindi po tayo, wag po natin panindigan na tayo'y wantamad. Anong kwento ni wantamad? Naghihintay lang siya na bumaba yung bunga, di ba? Mahulog yung bunga, di ba? Pwede naman niyang abutin. Pero nung ginawa niya, kinatamaran niya. Naintindihan? Huwag tayo maging ganun. Sabi nga dito, umasa kahit hindi na, sabi dito, umasa kahit wala ng pag-asa. Alam niya na hindi na sila magkakaanak eh. Pero umasa siya, hindi sa kanilang sarili, umasa siya sa Diyos. Naintindihan po. Habang niluluwalhati nila yung Diyos, pinapalakas yung kanilang pananampalataya. Habang naghihintay tayo sa kanyang kalooban, sa kanyang mga pangako sa atin, kasabay nito, dapat natin palakasin yung ating pananampalataya. Paano? Sa pamamagitan ng Biblia, sa pamamagitan ng prayer, sa pamamagitan ng fellowship. Naintindihan po. Huwag tayong maging mga Israelita na gusto lang nila, puro subo lang. Sabi mo, Diyos, bibigyan mo kami ng pagkain. Nasa na? Puro lang sila ganun. Kaya sila napaparusahan. Pero tayo po ay mga Kristiyano, habang nagpapatuloy tayo na pinapalakas yung ating pananampalataya, lubos din tayo magtiwala sa kapangyarihan ng Diyos na gagawa para sa atin. Hindi ako yung gagawa, kundi yung Diyos yung tutupad ng kanyang pangako para sa akin. Naintindihan po. Tingnan po natin ito. Kawikaan 19. Kawikaan, chapter 19, verse 21. Basahin po natin ang sabay-sabay. 3, 2, 1. Sa puso ng isang tao, ang panungkalay marami, ngunit ang layunin ng Panginoon ay siyang mananatili. Kung hindi po natin ito maunawaan, lalo na kung hindi natin ito tatanggapin, tayo lang din po yung mahihirapan. Naintindihan po. Sabi dito, ang layunin ng Panginoon ang siyang mananatili. Kahit na marami kang plano, kahit na marami kang pangarap, pero yung plano ng Diyos para sa iyo, yung pa rin yung mangyari. Intindihan po. Kagaya kay Abraham at kay Sarah. Kung anong plano ng Diyos na magkakaanak sila sa 100 years old nila, doon yung mangyayari. Naintindihan po. Kaya kailangan natin maunawaan na yung Diyos, kumikilo siya sa ayon sa kanyang kalooban. Naintindihan po. Balikan natin yung kwento bago tawagin si Abraham. Nasaan siya nakatira? Sa Ur ng Kaldeo. Alam niyo po yung lugar na yun ay lugar kung saan sinasamba yung Diyos-Diyosan. Pati yung tatay niya na si Tera, sumasamba sa Diyos-Diyosan. Kaya sabi ng Diyos, Abram pa yung pangalan niya. Umalis ka dyan sa lugar na yan. Pupunta ka dun sa lugar na sasabihin ko para sa iyo. Ayaw ng Diyos na manatili si Abraham doon kasi nga pwede niya matutunan yung pagsamba sa Diyos-Diyosan. Naintindihan po. Kaya pinalis siya. Kahit na yung kamag-anak niya, kahit na yung pamilya niya, o yung iba pa niya mga kaibigan ay nasa Ur ng Kaldeo, sabi ng Diyos, alis ka dyan. Naintindihan po. Kaya sinasabi sa atin ng Diyos, kayo'y hiwalay dito sa mundong ito. Iwasan nyo, huwag nyong hihipuin yung mga bagay na marurumi. Humiwalay kayo sa kanila. Yun yung kalooban ng Diyos para sa atin. Kahit na itong mundo na ito ay napaka-convenient para sa atin.
Kahit na itong mundo na ito ay dito natin binubuo yung pangarap natin, nandito yung mga kaibigan natin, nandito yung mga magagandang tanawin or magagandang gawain, kailangan natin iwan ito balang araw. Naintindihan po? Kaya huwag natin ialagay yung pangarap natin dito sa lupa. Yung pangarap dapat natin ay nasa langit. Yung puso dapat natin ay nasa langit. Huwag dito po sa lupa. Naintindihan po? Yung mga bagay na nandito, lilipas. Pero sabi dito, ang layunin ng Panginoon ay siyang mananatili. Naintindihan po? Yun po yung nangyari kay Abraham at kay Sarah. Kahit na marami silang ibang paraan na kayang gawin, pero nanatili sila sa pangako ng Diyos, hinintay nila hanggang sa 100 years old. Naintindihan po? Same din sa atin. Huwag tayo magmamadali, huwag tayo maiinip. Kundi habang hinihintay yung kalooban ng Diyos, yung biyaya Kanya para sa atin, luwalhatiin natin siya, gawin natin yung Kanyang kalooban. At kapag dumating na yung pinagpipray natin o yung mga kahilingan natin sa Diyos, sigurado, magkakaroon tayo ng testimony ni kagaya ni Sarah. Yung Diyos ay nagpatawa sa akin o nagbigay ng kagalakan sa akin. Naintindihan po? Yung Diyos kailanman hindi tayo di-disappoint. Naintindihan po? Kadalasan, ang nagdi-disappoint sa atin ay mismong sarili din ng din natin. Tama? Kasi nag-expect tayo eh. Pag ginawa ko ito, uubra. Nag-fail. Hindi ngayon, madedepress ka, malulungkot ka. In the first place, ba't ka ba kasi nagtiwala sa sarili mo? Sinasabi ng Biblia na sa Kanya lang magtiwala. Huwag sa ating sarili. Naintindihan po? Tapos sa uli, sisisihin natin yung Diyos. Ba't ang tagal kasi? Tagal-tagal ko nang pinagpipray, pero bakit hindi mo pa rin binibigay? Lalo na dun sa mga kamag-anak natin na pinagpipray natin para ma-evangelize. Okay sana kung kaagad sila naliligtas eh. Pero ano po yung common case? Ang tigas-tigas ng puso nila, tama? Ayaw nila makinig. Dun sa process na yun, anong gagawin natin? Hayaan na lang sila. Sabi dito, kanina sa binasa natin, habang naghihintay, dalisayin natin yung ating pananampalataya habang niluluwalhati yung Diyos. Mas patatagin yung puso sa Christian life habang ginagawa yung kalooban ng Diyos. Nung una, nireject ka nila, nasaktan ka. O di, patatagin mo yung puso mo na kapag nireject ka nila ulit, hindi ka na masasaktan. Naintindihan? Na-reject na nga, naglukmok, umiyak na lang, wala na. Intindihan po. Wag po, hindi po dapat ganon. Habang mas nakakatanggap tayo ng rejection or kaya disappointment, mas dapat tayo magnais na patatagin yung aking puso ng pananampalataya, ng kalakasan, para kapag mayroong dumating na mas malaking problema, ready na ako. Naintindihan po. Kagaya ni Abraham at ni Sarah, ito po yung ginawa nila. Si Jose, ganun din. 13 years siya naghintay bago siya maging prime minister. 17 years old pa lang siya nung kinulong siya. Umabot pa ng 13 years bago siya naging prime minister, bago niya nakuha yung biyaya para sa kanya. Nung si Jose, nandun sa kulungan, alam ba niya na magiging prime minister siya? Hindi. Ang alam lang niya, kasama niya yung Diyos. Naintindihan po. Brothers and sisters, yung resulta wala sa atin. Naintindihan po. Ang kailangan natin gawin, sumunod. Kailangan natin gawin, manatili sa ating pananampalataya habang lumalago at magtiwala sa Diyos. Yung resulta wala sa atin. Yung pag-evangelize, hindi naman tayo nagliligtas. Tama po ba? Tayo po yung nag-evangelize lang. Sinasabi lang natin. Kung maligtas sila, yung Diyos yung bahala doon. Naintindihan po. Yung magbukas ng puso nila, wala yun sa atin. Kaya huwag tayo mapoprostrate kapag meron tayong in-evangelize, tapos hindi sila nagre-response. Yung resulta, wala po sa atin. Ang kailangan lang natin gawin, sabihin. Tulungan sila. Naintindihan po. Kung may tatatak po natin ito sa ating isip, gagawin natin yung lahat ng ating makakaya na ipagpatuloy yung ministry na ibinigay ng Diyos para sa atin. Hanggang kailan natin ito gagawin? Yung pag-evangelize. Hanggang sa dumating siya. At habang wala pa siya, anong dapat natin gawin? Dalisayin yung ating pananampalataya. Patatagin yung ating Christian life. Naintindihan po.
Kung hindi natin ito gagawin, madidisappoint lang tayo. Naintindihan po. Si Jesus, same din. Naghihintay din siya bago siya maging sapat para sa pagdudusa dun sa krus. Nung ipinanganak si Jesus, bata pa lang siya, hindi naman siya kaagad gumawa ng kanyang ministry, di ba? Lumaki muna siya physically, lumaki rin siya sa pagkakilala sa Diyos, habang niluluwalhati yung Diyos. Then nung 33 na siya, dun siya naging karapat-dapat na handog para sa kasalanan natin. Naintindihan po. It takes time. Sa Christian life natin, wag po ninyong mamadaliin. Naintindihan po. Habang naghihintay, luwalatiin natin yung Diyos. Luwalatiin natin yung ating Diyos dun sa langit. Naintindihan po. At kapag nagawa natin ito, tingnan po natin ito. Isaiah 60 verse 22. Isaiah 60 verse 22. Basahin po natin ng sabay-sabay, 3 to 1. Ang pinakamaliit ay magiging isang angkan, at ang pinakakaunti ay magiging isang makapangyarihang bansa. Ako ang Panginoon, ito ay mabilis kong gagawin sa kapanahunan nito. Napakaganda po nitong verse po na ito. In due time, God it will make it happen. Hindi po sa atin, kundi sa oras po ng Diyos. Naintindihan po. At yung Diyos, patuloy niya tayong tinitrain hanggang sa dumating yung kanyang kalooban. Nagbibigay siya ng mga obstacle sa Christian life natin. Nagbibigay siya ng mga pagdurusa para mas lalo tayong matrain. Para may handa para sa blessing na inihanda niya para sa atin. Naintindihan po. At sa uli, nung nakilala na ni Sarah na yung Diyos yung nagbigay sa kanya ng anak na si Isaac, ano po yung naging testimony niya? Balikan po natin sa ating main verse. Genesis chapter 21. Genesis chapter 21 verse 6. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Sinabi ni Sarah, pinatawa ako ng Diyos. Sino makarinig ay maikitawa sa akin. So sabi niya, pinatawa ako ng Diyos. Pinatawa niya ako, binigyan niya ako ng kagalakan. At kung sino daw yung makakarinig ng kwento nung tungkol kay Sarah, ano po yung magiging response nila? Tatawa din sila, hindi negative way, kundi magagalak din sila. Naintindihan po. Ito po isang magandang experience kapag nagtitestimony, di ba? Halimbawa, meron isang brother, meron isang sister. Ngayong week, yung tinestimony niya ay puro mga kahirapan, mga pagdurusa. Tapos makalipas ng ilang taon, sinagot yung prayer niya, nanumbalik yung kanyang sigla sa kanyang Christian life. Tapos nung narinig natin ito, sigurado pati rin tayo matutuwa. Tama ba? Uy, dati si brother, nahihirapan din siya sa Christian life niya. Pero na-overcome niya, napagtagumpayan niya, nandito pa rin siya sa church. Kapag narinig natin yung testimony na yun, sigurado, matutuwa rin tayo. Naintindihan po. Kagaya nung kay Sarah. Imagine po ninyo, di ba? Sigurado, ikikwento ni Sarah yung journey niya sa kanyang Christian life bago dumating si Isaac. Diba? Halimbawa, yung mga kaibigan niyang babae, uy, alam mo ba? Dati talaga, iyak na talaga ako. Yung Diyos, di pa binibigay yung prayer ko eh. Pero dumating yung time, nung 19 years old na ako, alam mo ba, nagkaanak ako. Yung mga nakakarinig sa testimony ni Sarah, sigurado matutuwa rin sila. Tama? So ngayon, hindi lang basta dapat mapakinggan natin yung testimony na ganito, kundi dapat tayo rin mismo yung maka-experience nito. Para kapag meron tayong na-experience na gawa ng Diyos o kilos ng Diyos, kapag na-testimony rin natin, ibang brothers and sisters, lalakas din, tatatag din, at masigit pa sila magtitiwala sa Diyos. Naintindihan po. Ito po yung Christian life natin. Hindi lang basta na kumikilos, gumagawa, kundi dapat nandun pa rin yung experience sa nakasama yung Diyos. Naintindihan po. Kaya, bago po mag-testimony, isang tip. Gusto po ninyo mag-testimony. Evaluate po ninyo yung sarili ninyo. Ngayong linggo na ito, ano bang ginawa na ng Diyos sa akin?
Kapag walang makwento, ano po ibig sabihin? Hindi niya na-recognize kung anong ginawa ng Diyos sa kanya. Tama? Bakit hindi na-recognize? Sa iba kasi nakatuon. Pero kung ikaw ay nakatuon sa Diyos, kung paano siya kumikilos, sigurado marami kang masasabi. Naintindihan po. Yun po yung testimony. Experience mo kasama yung Diyos. Naintindihan po. Kagaya ni Sarah. May experience siya sa kasama yung Diyos. 25 years ba naman maghintay eh. Sigurado marami siyang experience, di ba? Marami siyang maikwento. At yung aral na ito ay makapagbibigay din sa atin ng kalakasan para sa ating Christian life. Naintindihan po. So speaking of retreat, isang way ng Diyos para tayo ay ma-refine or mahubog para sa panibagong taon na maaaring ibigay sa atin ng Diyos, merong New Year's retreat. Naintindihan po. Yung word na mismong retreat, meron po siyang meaning. Yung retreat ay act of withdrawing. Ibig sabihin, paghiwalay, pag-atras. Kaya di mo na kaya, retreat ka na. Tama ba? At yung retreat, ito rin po ay isang act of refugee. Hinahanap kung nasan yung lugar na kapahingahan. Naintindihan po. So, yung retreat, ito po yung ginagawa natin para mag-pause muna sa masyadong busy, masyadong abala, at makasalanang mundong ito. Gagawin natin yun dun sa retreat, dun sa New Year's retreat. Naintindihan po. Habang yung mundo, sineselebrate yung kinasanayan nila or naging tradition nila, ang ginagawa natin ay umarap tayo sa words of God para ma-refine yung ating puso. Naintindihan po. Apoy at maso para magkaroon tayo ng panibagong puso para sa 2025. Naintindihan po. Hindi po yun ito activity lang na para bang wala lang kasi tayong magawa. Pupunta sa retreat para magbakasyon, tignan yung taal. Hindi po. Ginagawa natin ito dahil ito'y utos ng Diyos. At ito'y binibigay niya sa atin na isang way para lubugin yung puso natin, para bumalik sa puso na malambot. Kaya nga, kapag katapos ang New Year's retreat, ano pong pakiramdam? Yung mga naka-experience po. Hindi ko po kayo iniinggit dun sa mga hindi pa nakaka-experience ha. Pero ano pong pakiramdam kapag katapos ng retreat? Bukod sa masaya, may bagong resolution sa puso, di ba? Next year, ayusin ko na. Next year, pagbubutihin ko na. Ngayong taon, medyo sablay eh. Ngayong 2024 eh, madali ako matangay ng sanlibutan eh. Pero 2025, babawi ako. Yun po yung nagiging puso ng mga nakapakinig or nakasama sa New Year's retreat. Nagpapanibagong mind, nagpapanibagong puso para sa next year. Hindi lang yung next year na, okay, ano kaya mas magandang pag-ipunan? Ano kaya mas magandang pangarapin? May next year pa ulit eh. Hindi pa dumating ulit yung Diyos eh. Hindi po ganun, okay? Yung renewed mind mula sa retreat, a renewed mind para mabuhay para sa Panginoon, hindi para sa sarili natin. Naintindihan po. Yun po yung retreat. Ibig sabihin, umatras ka, umiwalay ka, hanapin mo yung lugar kung saan ka magkakaroon ng kapahingahan. Spiritually, yun po yung New Year's retreat. Naintindihan po. Tumigil muna tayo sa mga pagkakabisi, tumigil muna tayo sa mga makasanlibutang gawain at gawin natin yung mga bagay na makalangit. Punta tayo dun sa lugar kung saan makakatagpo ng kapahingahan yung ating espiritu. Yun po yung New Year's retreat. Naintindihan po. Kaya sana, pinagpipray ko po, na hindi lang ako yung makapunta, kundi kasama ko rin yung brothers and sisters dito po sa Santa Rosa Church. Dahil ayoko na ako lang yung magkakaroon ng puso na mayroong pagnanais na mabuhay para sa Panginoon. Gusto ko na lahat ng brothers and sisters dito ay makasama, magkaroon tayo ng panibagong puso para sa next year. Naintindihan po? Naintindihan? After po ng closing prayer, meron po akong ipapalabas na New Year's promotional video para po sa New Year's retreat. At pagkatapos po nito, all together song, tapos meron pong announcement. Okay po? Sana po meron po kayo napulot na aral mula sa buhay ni Sarah. At ito ay, nawa, ito maging buhay rin natin sa Christian life natin habang hinihintay yung Panginoon. Tayo pong lahat ay umuot manalangin.
Banal at mahabagin naming Amang Diyos, nagpapasalamat po kami sa biyaya na nabasa po namin dito po sa iyong Biblia, sa iyong salita. Aming Ama, si Sarah na naghintay sa iyong pangako kahit na matagal, ngunit niluwalhati niya kayo sa pamamagitan po ng pagsunod sa kanyang asawa na si Abraham. Pakiusap, tulungan niyo rin po kami upang maghintay, magtiis at pagtiyaga habang iniintay po namin yung mga pinapanalangin po namin, lalong-lalo na yung mga kamag-anak po namin na hindi pa naliligtas. Aming Ama, magtatapos na po yung taon na 2024. Pakiusap, tulungan niyo po kami. Kung pagkakalooban niyo po kami ng 2025, naway kami po ay mabuhay para sa iyong kalooban, para sa mga ligaw na kaluluwa at sa mga brothers and sisters. Hindi po namin ito magagawa kung wala po yung tulong at gabay, kaya pakiusap, tulungan niyo po kami. Sa iyo lamang po kami iaasa at magtitiwala. Lahat po ng ito ay dinadalangin po namin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Yesukristo. Amen. Salamat po. So meron po tayong promotional video na papanoorin. Kaya stay lang po muna kayo dyan sa